For share. Saan ba yung PowerPoint? Ba't ganun? Wala yung PowerPoint. No. PowerPoint. Ayun. Kita ba? Paglalaro. Ayun, kita. Kita yung PowerPoint. Okay, sige. Sige, start lang tayo. Tanggalin ko lang yun para sa recording. Kita siya sa... Paano kaya sa recording, no? Pero, sige, okay lang. Try natin. Ayan, so, Happy New Year sa lahat. Ano lang, ah, kumbaga sayang yung oras eh. Pending ko to nung last December 28 yata, Friday. Hindi ako nakapag-webinar. Pero continuation to nung last. So para may konting background lang, ayan. Konting recap lang tayo. Yung mga previous webinar is about sa clause number 4. Sabihin, tapos na natin yung 4.1 and yung 4.2 tapos na rin natin. Ngayon, i-discuss ko yung dalawa na para makahabol tayo. Kasi ang clause 5, leadership is January to. Itong tatlong to, January siya. So para hindi ma-delay. Ayan. Then, ang i-discuss ko ngayon is 4.3 tsaka 4.4. So, konting recap lang tayo. Yung understanding the context, yun yung SWOT analysis. Ibig sabihin, ng evidence niya, dapat nakagawa na kayo ng SWOT analysis by now. Kung napanood niyo yung mga previous video. Then yung 4.2, ito yung stakeholders analysis. So, yun yung mga evidence. So, pag meron na kayo ng dalawang yun, nag-implement na kayo kahit papaano nung buong system. Ayan, may mga pumapasok pa. Ayan. Then ngayon, 4.3 and 4.4, yung determining the scope of QMS tsaka quality system and its process. So, balik tayo. Ayan. So, welcome sa mga pumapasok. Ayan. So, ang objective nitong webinar number 3, number 4 na yata to. Number 4 is matutunan nyo kung ano yung meaning nung or ano yung requirements ng 4.3 tsaka 4.4 ng ISO 9000:2015 International Standards sa mga hindi pa nakakaalam. Then after this webinar is alam nyo na kung ano yung mga kailangan nyo gawin. Ayan. Then, yan nga, clause number 4.2, 4.2, 4.3, 4.4. Sa 4.3 tayo, tsaka 4.4. Then, 4.3, ito yung pinaka-detail na nakalagay dun sa international standard is clause number 4.3 is the organization must determine the boundaries and applicability of the quality management system to ensure that can meet the requirements of the standard. The scope of the QMS shall reflect the external and internal issues, the requirements of interested parties, and the products or services. Like, nung sinabi ko kanina, teka lang, ano nga tayo? Wait lang Ano ba to? Chat. Ayan. Like nung sinabi ko kanina, kung umattend kayo ng mga previous webinar, dapat meron na kayo ng SWOT. Sige, i-chat ko. Stakeholders analysis. Yan, yung dalawa. Yan. Then, ngayon, kailangan kasi siya dito sa 4 point, magkakaduktong siya eh. 4.3. Tapos, ang nadagdag lang dito, yung products and services. Dapat, alam nyo na or na-identify nyo na ano ba talaga yung products and services nyo. Kasi, kalimitan 'di ba ng mga businesses, pag nag-uumpisa tayo, parang, uy, pwede akong, bawa, tindahan siya. Tapos magugulat ka na lang, nagtitinda siya ng chicken, 'di ba, ng rice. Or, ang business niya, nagtitinda siya ng, ano ba, example, ukay-ukay. Tapos magugulat ka na lang, may ititinda siyang mga ulam. 'Di ba? So, dapat sa umpisa pa lang, alam nyo na kung ano talaga yung ma-identify nyo na ano ba talaga yung products and services ng business nyo. Kasi kung hindi nyo alam, para kayong nag-aaral na hindi nyo alam kung ano yung course na kukunin nyo
Or alam niyo yung kukunin na course pero hindi naman pala siya align doon sa trabaho na gagawin niyo. So dapat na-identify niyo na agad ano yung mga ito, yung external and internal issues, interested parties, saka products and services. So yun yung 4.3. Then yung dadaanan na lang natin yung internal and internal issues. Nabanggit na naman yan sa SWOT analysis. I-check nyo na lang yung 4.1. Yung interested parties, i-check nyo na lang din 4.2, yung stakeholders analysis. So ngayon, dito na tayo sa scope. Ano ba yung mga products and services ng business nyo? Kasi magugulat kayo, di ba? Minsan, ang business natin, ang daming products, tas ang daming services. Pero ano ba talaga yung ide-declare nyo na, kumbaga sa sarili nyo, yung documented nyo na pag sinabi mong products, ito may listahan kayo ng mga products. Dapat nakalista siya, nakadocument siya. Ano yung service na kailangan. So, ang key lang dito is dapat documented siya. Para pag tinignan ng customers nyo, ng suppliers nyo, alam nila kung ano yung business nyo. Di ba? Hindi nalilito. Parang pag tinignan yung company profile mo, yung website mo, malilito, ano bang business nitong company na to? Di ba? May makikita niyo yan sa Facebook, ang dami niyan. Kumbaga may business, hindi mo alam kung ano bang product nito, ano bang services nitong company na to. So, dapat malinaw. Then, teka lang, check natin, baka may, ayun, wala naman. So, yun. So, ang scope niyan is, meron din, naka-document siya, like na sinabi ko kanina, then naka-communicated siya. Ibig sabihin, aware yung mga ka-business transaction nyo, aware yung government, aware yung customer, aware yung supplier, aware yung mga employees nyo na ang scope ng business nyo, yung products and services is yung nilista nyo. 'Di ba? So, yun yung mga kailangan. Then, letter B is, kailangan malinaw doon kung ano yung mga exclusion nyo. Like sa amin, mamaya ipapakita ko yung sample papakita ko yung sa amin para meron lang kayong idea. Then, yun nga, yung exclusion kasi kailangan during audit, chine-check din yan. Example, pwedeng exclusion, nagbebenta lang kayo, hindi kayo nagmamanufacture. Pwede nyo ilagay na exclusion, manufacturing, hindi siya part ng system nyo, ng business nyo. Di ba? Kumbaga sinasubcon nyo. So, pwede yon basta ilalagay nyo dyan. Or, hindi kayo gumagawa ng design. Kasi may mga companies na nagmamanufacture, from design, from nothing, sila yung nagde-design. Sa amin kasi hindi eh. Ang design namin based sa customer. So exclusion yung design sa amin. Hindi na kami nag-iisip ano bang design ang gagawin namin para sa client na to. Sila na yung nagbibigay. So exclusion sa amin yun. So next. Ito yung example. Ang scope, example ito, the QMS applies to the design, development, and manufacturing of electronic consumer products, excluding activities related to distribution. So ito, example to hindi to sa amin. Mamaya papakita ko sa amin. Ito yung scope ng business, kunwari. Then the exclusion, yan nakalagay, distribution is outsourced to the third-party logistic provider. So parang pwede ito doon sa supplier namin kasi sila yung gumagawa, di ba? Tapos kami yung distributor. Ayan. So, yun yung example. Then ito naman yung sa amin. So, yan. Ito mismo yung exact na nakalagay dun sa manual namin. So, Roman Essence is a leading provider of high-quality consumable products and solution for critical industries. So, baga nakalagay na dito kung anong products ba yung mga yan. We specialize. Yan, clean room, ESD, packaging, PPE, janitorial, cleaning supply. So, sobrang linaw kung ano yung binibenta namin. Nakadocument talaga ito. Then, ito namin binibenta, nakalagay dito, di ba? Ayan, no? Sa semicon, automotive, food processing, hospitality, and other demanding industries. So, sobrang linaw kung kanino rin, anong product, kanino namin binibenta. Di ba? Tapos, ano yung mga requirements like customer and legal requirements, nakalagay talaga dyan. Tapos, exclusion, nakalagay, 8.3, design and development. Hindi kami nagde-design. Lahat ng products namin, si customer yung nagbibigay sa amin ng design. So, wala kaming yung, kumbaga, hindi kami magde-design tapos i-offer namin. Hindi. Sila magbibigay ng product, ito yung design na kailangan namin. Yun yung ima-manufacture namin, yung itatahiin namin.
Then nakalagay din dito yung like nung sinabi ko kanina dito sa ayan yung boundaries, 'di ba? Nakalagay. So dito nakalagay yung business namin, nakalagay yung address talaga namin. Main office tapos warehouse nakalagay. Ayan. So ito i-update namin this year. Ilalagay na namin yung Pampanga kasi nakita rin ng auditor 'to eh. Bakit wala daw yung Pampanga, 'di ba? So yung ganun yung ilalagay. And depende rin sa gusto nyong ipa-audit sa certifying body. Ayan. So sige, ayun. So malinaw ba doon sa ito yung 4 point 4.3. Ayan. Baka may question bago tayo mag-move sa 4.4. Sige nga, tanong natin. May mga pumapasok pa. Ayan, baka may question kayo tungkol sa 4.3 sa scope. Ito lang, paano ba to? Kung may question, tas mag-move na tayo sa 4.4. Yeah. Naintindihan ba yung scope? Kung anong, more on ano lang naman siya, kailangan i-document nyo lang ano yung business nyo, ano yung products and services, tas kung kanino nyo binibenta, sa consumer ba, sa government ba, so kailangan malinaw siya. Ayun. So kung walang question, move tayo sa 4.4. Wala ba? Walang question sa scope? Ayan, welcome yung mga bagong pasok. Ayan, mga humabol. Recorded naman to, guys. Ang advantage lang ng mga nandito sa loob is pwede kayong magtanong. Kasi hindi makapagtanong yung mga yung mga wala. So kung walang tanong, pasok na tayo. Yun yung 4.4. Ayan. Kung walang tanong or question, dito na tayo sa 4.4. Like na sinabi ko kanina, yung mga previous webinar ko, yung 4.1, 4.2. Then yung kanina sinabi ko, yung 4.3, scope. So kailangan malinaw kung sino ang client, ano ang products and services, ano yung ginagawa ng business natin. So yun yung scope. Then sa 4.4 naman, yung system, tsaka yung mga process. So ito na yung 4.4. Ayan. So ito yung nakalagay dun sa standard, clause 4.4 of ISO 9000:2015, focusing on requirements for organization. To establish, so malinaw nakalagay establish, ibig sabihin gawin or i-create, implement, hindi pwedeng dinocument nyo lang pero hindi nyo ini-implement. Diba? So implement, then pagka-implement nyo, maintain, ibig sabihin pag may mga revision or kailangan continuous yung implementation, ma-maintain nyo yung system. Then continual improve, ibig sabihin dapat sa amin every quarter, every week, every month may improvement eh. May mga revision. So like nung sinabi ko nga nung mga example is sa amin ano pa ba mga revision? Sa amin may mga revision like yung training sa amin. Dati pag training mo yung mga employees mo, okay lang na i-train mo sila tapos may quiz. Ngayon, after mo i-train, may quiz, may feedback, ang nabago is merong coaching or workshop after follow-up or i-check yung performance kung may improvement ba. Ayan. So yung effectiveness ng training. So yun yung bago. Example, ganun yung mga and or may sales target tayo, yung changes sa amin hindi namin na-reach yung target for 1 month. Dati, aabutin pa ng 3 months bago kami magawa ng action. Ngayon, pag 1 month hindi na hit yung target, kailangan may gawin na kami agad changes. So, kailangan mabilis. So, yun yung mga continual improvement. Then, nakalagay dito is integrated the organization process and function effectively to meet customer and regulatory requirements. Example, ano ba yung mga customer requirements? Example, si Shopee Lazada, di ba may nag-e-com dito. Ano ba ang requirements ni customer? Di ba dapat naka bubble wrap, may label, so mga ganon. So or ano bang kulay yung in-order nila? Kung blue yung in-order nila, dapat blue yung dadating. So ganon yung mga customer requirement. Sa amin, ang example ng requirements, ang delivery namin dapat 4 to 5 o'clock lang. May mga ganong requirements. Or kailangan, ano bang tawag dito? Yung packaging, merong special request, may mga ganon.
Yun yung mga customer requirements. Then regulatory requirements naman, yun yung ano ng mga government, mga nire-require. Example, pag FDA yung product nyo, may requirements yan. Di ba? So yun yung mga example. Then in essence of clause 4.4, make sure that the QMS is not just set documents, but is actively applied and continually improved. Like yung sinasabi ko nga kanina, hindi pwedeng meron lang kayong document, kailangan pag chinek yung document, merong evidence na records. 'Di ba? Pag sinabing example ng records, example sa hiring nyo, may nakalagay doon, anong tawag dito? Kailangan merong NBI clearance, sinabi doon sa hiring nyo. Dapat, pag chinek, in-audit kayo, may NBI clearance yung mga employees. Hindi porket sinabi nyo lang, dapat pag sinabi nyo, merong evidence na kasama. Ayan. So, para malaman nyo na ini-implement talaga. Or like yung sinabi ko kanina, pag sinabing hindi na hit yung sales, pag chinek yan, o anong action ang ginawa dyan, dapat may evidence na action. So, ganun siya nag-works itong 4.4. Then, ito yung mga step. Alam ko 4 yata to o 5 yung mga step para implement. Una-una, para ma-implement nyo yung 4.4 is map existing process. So, pwede nyo i-search yung process mapping. Ayan. Na nagigets. Ito, ginawa namin ni Pinoy Hot to sa kanila. Yung process mapping. Ayan. So, para kailangan ma-identify nyo, saan ba nag-i-start yung business nyo, yung process? Kung marketing ba nag-i-start yan, kung sa sales ba nag-uumpisa, 'di ba? Or sa design. So, depende. Tapos, saan siya papunta? Ibig sabihin, yung daily process nyo, yung operation nyo, saan nag-uumpisa, saan nag-e-end? Usually, sa amin nag-i-start sa customer, nag-e-end sa customer din. So, ganun yung, example sa yung mga nakikita ko may starting sa amin ngayon nag-start na rin sa marketing, meron kaming start sa marketing, meron kaming start sa sales kasi meron kaming sales eh. Tsaka may marketing kami. So dalawa yung starting namin. Pwedeng ganon. Tapos yung ending namin pag na-deliver na yung product sa customer, 'di ba? Yun yung example. Tapos dun sa consultancy na itatayo ko this year, ang starting ko, syempre kumuha ng mga leads or yung katulad nito, webinar, pwede akong magbigay ng webinar, yun yung starting. Then, our leads. Tapos, pag na-close na, ang finish nun or yung end ng process is ma-certify yung customer. So, yun yung, pag tinayo ko na yung consultancy ko. Mamaya pwede kayong pwede tayong mag-mapping sa question and answer. Then, ayun yung unang-unang step. Pag na-map nyo na, kailangan yung establish yung roles and responsibilities. So, kailangan meron kayong organization chart. So, question sa mga nandito, may 8 tayo. Sino dito yung may organization chart na? Type 8 kung meron na, then type 0 kung wala pang organization chart. Ayan. Ayan, may org chart na. Ayan. Sila Bam. Burn box, ayan. Sa mga printing, pag kailangan nyo ng printing, sa Las Piñas yan, si Bam. Ayan. Mga tarpaulin, mga design sa mga companies, lahat ng marketing. Ayan, si Mary Ann, wala pa. Ayan. So, yan, pwede gumawa na kayo ng org chart. Sasabihin nyo, ay, mag-isa lang naman ako eh. Pwede nyo ilagay, nasa president kayo, panoorin niyo yung webinar ko nung webinar 1 yata yun. Meron doon nakalagay. So may org chart. Kung mag-isa lang tayo, lagay niyo president, marketing, ikaw din, ilagay mo. Production, ikaw din. Para pagka nagkumuha na kayo ng tao, alam niyo na kung ano yung gagawin ng tao niyo. Meron ng may job title na. So pag nagawa niyo na yung organization chart, ang next na kailangan dito is bawat job title, merong roles and responsibilities. So gagawin niyo president. Ano yung roles and responsibility ni president? Ni sales, ano ang role ni sales? Ano ang role kung may sari-sari store kayo, may bantay, 'di ba? Anong tawag dun sa clerk? Ano bang tawag dun? Store clerk o basta yung mga ganon. So lalagay nyo, store clerk, ano yung trabaho nun? 'Di ba? Ano yung roles and responsibility nun? So dapat yun yung mga evidence. Kailangan sumobra na. Ayan. So, from dito, process map, yung number 1. Number 2, organization chart and job description or job
Ano ba tama? Tama, job description or roles and responsibilities ng bawat isa per job title ito. So dalawang document na agad ito, yung number 2. Then number 3, document key procedures. 'Di ba meron kayong may sinabi ko kanina, may process map. Bawa, example, meron kayong sales or meron kayong marketing. So kailangan meron kayong documented procedure ng per process. Halimbawa, operation, nagtatahi kayo. So merong sa production, merong sariling process, may sariling procedure. So halimbawa, kung meron kayong 4 na department, dapat meron kayong 4 na procedure. Tigi-tigi sa bawat department. Kasi bawat department may procedure eh. 'Di ba? Bawat job title nandun sa procedure na yon, may mga gagawa ng action. Ayan. Then bawat department merong objectives. Ibig sabihin may target. Example sa amin, sales. May sales target 'yan. Marketing, may marketing target 'yan. Halimbawa, ang example ng marketing namin na target is customer retention. 'Di ba? Ang sales namin is makabenta ng ganito for the whole year. Halimbawa, human resource, ang target ng human resource, competency, ma-improve yung competency ng mga employees, 'di ba? Or ma-train, makandak yung 100% na training for the whole year. So, yun yung mga example. Ano pa ba? Delivery, 100% ma-deliver, 'di ba? On time. Warehouse, ano ba mga target objectives is 100% accuracy, 'di ba? So, yun yung mga example. So, bawat department merong procedure. Then next is monitoring and measurement. Ibig sabihin, dapat meron kayong dashboard or yan, basta dashboard mas madali. Bawat department, bawat process, meron kayong dashboard para ma-monitor nyo kung ano na nangyayari. Example, ang sales target, may target kayo for the whole year. Dapat weekly, monthly, meron kayong dashboard, makita nyo na. Mas maganda kung daily, pero kung maliit pa lang yung organization natin, pwede naman monthly. 'Di ba? Para hindi kayo nabubulaga. Ayan. Tsaka kung makita nyo kung may changes kayo every month, end of the month, kung kailangan nyo mag-adjust para ma-hit yung target. Ayan. Ay, sige. Ganun pala, may idea sa gawin. Okay, sige. Mamaya i-check natin yung mga Q&A. Then, pwede nyo gamitin dito is mga audits or yung performance review. Example, yung competency ng mga tao is kung meron kayong dashboard, makikita nyo kung anong performance ng mga tao. 'Di ba? Or sa customer naman, kung na-monitor niya ang target natin is customer satisfaction, magkaroon tayo ng survey para makita natin kung or ma-monitor natin or ma-measure natin kung nasa-satisfy ba yung mga customer. Example na lang, ito napansin ko sa mga merong sari-sari store dito, tinda silang turon. Ito example. Humina yung benta nila ng turon. So pero dapat mag-conduct sila ng survey. Pwede nyo, kung kayo yun, pwede kayo mag-conduct ng survey, bakit hindi na umu-order ng turon? 'Di ba? So ganoon, yung mga ganong example. Kung bawa may humina na product ka, pwede mo mag-conduct ng survey na bakit nawala itong product na to. So, yun yung mga example. Ayun. So, basta kailangan lang dito dashboard. Yan ang pinaka-importante sa monitoring and measurement. Then next is review and improve. Yun nga. Dapat sa amin, every quarter pero yun nga, kung meron kami system na, halimbawa, hindi mo na-hit ngayong month, dapat gawan mo na ng action. Pero yung pag-review, makikita ko na yon sa quarterly. Hahanapin ko ngayon, hindi nyo na-hit to. Bakit wala kayong ginawang action? So, bibigyan kayo ng ticket noon, yung kapa, yung tawag. Pag natapos tong webinar na to, yung buong, nasa ano pa yun eh, malayo pa yun eh. Malalaman nyo yung sinasabi ko na about sa kapa, yung ticket. Ayan. Kumbaga, pag hindi nila ginagawa yung mga rules or yung mga process is meron silang ticket to correct yung nila, yung non-conformity. Ayan. So pwede kayong mag-conduct ng review. Sa amin may management review kami every quarter. May audit kami semi-annual. Ayan. So sa January 4, tama ba Saturday? Teka lang, double check ko. Sa January 4, meron kaming manrev. Ayan, makikita niyo sa calendar. Ayan. So, ibig sabihin, i-check ko yung
fourth quarter na performance ng bawat department sa Saturday. Ayan. So, yun yung example. Ayan. Tapos, para makorek nila yung mga error. Ayan. So, yan. Anong oras na ba? O, tingnan nyo, ano lang, 30 minutes. Tapos yung dalawang, ano. Ayan. So, ano na tayo? Q&A. Ayan. Kung may mga question kayo, ayan, ito na yung right time to ask question. Happy New Year sa lahat. Ayan, pasensya na, biglaan yung ano. Pero mas maganda pa nga minsan biglaan. Ayan, kung may question about dun sa scope, tsaka dun sa process, yung implementing ng mga process. Ayan. May question ba? Ayan, yun pala, may idea na anong gawain nila. Ayan, so yan. So dapat yan, kung i-leverage mo, Miss Rialyn, is kailangan mo ng job description. Tapos nandun yung roles, yung authority. Bawa, ano bang, ano nila, may authorized ba siya tumanggap ng payment? 'Di ba? Yung mga ganun. Pag kumuha ka na ng bantay sa store mo, 'di ba? Tapos ang bawa sa, ano pa bang mga example ng roles? Bawa sa drivers. O, di ba ang rules nila, sila authorized sila mag-drive ng mga company vehicle. Anong vehicle yung authorized sila? So yun, ilalagay nyo yun doon. Bawa kung warehouse, hindi sila authorized. So pag nag-drive sila ng sasakyan, yari sila. Di ba? Meron silang ginawang non-conformity. Ayan. Or error, di ba? Doon sa system. Ayan. So dapat alam nila yung job, ano nila, job description. May pirma yon sa baba na binasa nila or may copy sila or may access. Ba kung digital copy yan, dapat may access sila. Or dapat may pirma din. Pwedeng ganun. Paano yung sabi mo, boss, na customer lang nagbigay ng brand mo? Paano yun? Teka lang. Paano to? Paano yung sabi mo, yung customer mo lang ang nagbibigay ng brand? Paano brand? Alam. Brand. Paano brand, Miss Rialyn? Anong brand? Si customer yung nagbibigay ng design. Design, hindi brand. Design. Kasi meron kaming ano nagtatahi kami ng mga laboratory gown. So lahat ng design ng mga customers, sila yung nagbibigay. Hindi kami yung nagde-design. Bibigay nila yung design, gagawa namin ng artwork, tapos yun. Saka namin siya papatahi sa subcode. Ayan. So ganun yung ano. Ayan. Baka may mga question pa tungkol dun sa, teka lang, paki-share natin yung. Ayan. Ito yun yung 4.3 and 4.4. Yan, basta sige, balikan para wala namang question pa. Basta ang 4.3, ang kailangan lang magkaroon kayo is ganito. Magkaroon kayo ng scope, ano yung exclusion, ano yung saan located yung company nyo, saan kayo, ano yung market nyo, sino yung market nyo, 'di ba? So yun yung scope 4.3. Then the 4.4, i-summarize natin, is kailangan meron kayong process mapping. Pwede nyo i-google process mapping, process map, ano pa bang pwede. Basta yun yung term gamitan nyo ng AI, malalaman nyo. So basta yun yung process ng business nyo. I-drawing nyo yan kayo yung depende sa business nyo. Then number 2 is yung job organization chart. Tapos yung job description ng bawat job title. Per one job title, example, meron kayong production. Isang ano lang yon, job description lang yon. Uniform na yun sa lahat. Papalitan nyo na lang yung pangalan. Di ba? Kasi iisa lang naman yung ginagawa nila, di ba? Not unless merong senior, may junior. Di ba? Yung mga ganyan. So, yun yung kailangan nyo dito. Then, another is yung procedures per process. So, dapat kung ilan yung process nyo, yun yung bilang ng procedure nyo. Di ba? Then, yung dashboard ng bawat departments or process kung kaya nyo. Pero sa amin per department. Kasi sa example sa sales, ang procedure namin, meron kaming sales procedure.
meron kaming customer satisfaction procedure, meron kaming customer complaints procedure. Ayan. So meron na kaming agad sa sales pa lang, meron na kaming tatlo. Sa HR, meron kaming hiring procedure, meron kaming training, awareness, and competency procedure, meron kaming benefits and compensation procedure. Ano pa ba sa HR? Disciplinary action procedure. So, bawat department, maraming procedure. Ayan. Tapos number 5, yun nga, kailangan meron kayong nakaset kailan nyo i-check yung performance. Monthly ba siya? Quarterly ba siya? Semi-annual ba siya? So, dapat pag sinabi nyo yung date, katulad sa amin, ninakalagay sa amin quarterly. So, dapat January, meron na kaming management review or ManRev, yung tawag namin dyan. So, yun, wala akong magagawa. Kung sa ayaw ko sa hindi, talagang kailangan namin siyang gawin. Kumbaga kasi pag hindi namin siya ginawa, ako yung mabibigyan ng ticket, yung yung sa operation or sa president. Ayan. Kasi ako yung ako yung responsible na mag conduct nung ManRev, nung management review. So pag hindi ako nag-conduct, ako yung mabibigyan ng ticket. So ibig sabihin kahit ako yung presidente, kailangan ko sumunod dun sa system. Ayan. Kas, may tanong ako. Ayan, yan. Sige, sige. Okay na siguro ipakita ko to. Sige, okay lang. Oo. Wag mo Ah. na lang, takpan mo na lang yung baka may confidential dyan. O, Wala tupiin mo na, naman. tupiin mo na lang yung tupiin mo na lang yung para hindi kumpleto. Okay. Ayan. Tupiin mo na lang. Ang sa akin kasi, Kas, Ayan. Oo. hindi ko alam kung paano ko siya, no? Paano ko siya tatapusin? Para kasing bumabalik siya dun sa customer. Oo, babalik siya sa customer talaga kasi nag-start siya sa customer, mag-end siya sa customer. Ayan. So lalagyan mo siya ng arrow, halimbawa delivery. Example kasi product tayo, di ba? So delivery, pag na-deliver na yung product, pabalik yung arrow dun sa customer. Yun yung end. Yun yung end niya. Yun na pala yung pinaka-end ko, mismong customer na rin. Customer na. Ayan. Kasi sabi ko ba't ganon, bumabalik. Babalik siya sa Kaya hindi customer. ko paano ko siya ikakat. Lalagyan mo siya Yeah. from delivery. Ay, teka lang nga. Sige, pakita ko na nga yung akin. Teka lang. Teka lang. Share natin yung akin. Mhm. Pwedeng hindi lahat ng mga process is, bawa yung pinakita ko, ganito yung gagawin nyo. Hindi. Iba-iba. Depende sa Mm. inyo. Kung, ang tawag dito. Basta iba eh. Depende sa inyo mismo eh. Nasa na ba yun? Simplify process map. Wala. Ito. Sige. I-share ko Share. Ay, teka lang, maling share yung naano ko. Share process map. Yan, kita ba? Kita? Ay, teka lang. Kita Kita, ba? kita ka. Ayan, Kita. ayan. So, makikita nyo dito sa baba, yung question mo kanina. Ayan, delivery, di ba? Ito, i-zoom ko. Ayan, meron delivery. Ayan, tingnan nyo. Per process, meron akong procedure. Ayan, logistic procedure. So, delivery. So, pagkapunta sa kay delivery, papunta na siya sa receiving of orders. Si customer, ayan. Customer to eh. Ayan. Di ba? So, papunta na siya kay customer. Pero kung e-com siya, ang e-com kasi sa amin, may dot. Pag e-com siya, delivery, papunta siya kay e-commerce hub. Tapos si e-commerce hub ang magdi-deliver kay customer. Then pagka na-deliver kay customer, ang tanong, satisfied ba si customer? Kung hindi, may complaints. Ayan, yung customer satisfaction and complaints procedure. 'Di ba? Kung wala siyang complaint, na satisfied siya, repeat order. Ayan. 'Di ba? So yun. So ganyan yung pwedeng example. Ayan, may customer, marketing, yung mga department niyo. Ayan, para mas madali. Pag sinabing dito, ayan. So pag sinabing process map, siya yung everyday na ginagawa. Ibig sabihin, araw-araw, yun yung pinaka-operation nyo. 'Di ba? Ayun, na ba? Na may natutunan ba?
Dun sa process map. Ay, teka lang. Yung procedure, sige, may question si Bam. Yung procedure for every each department, ito yung wala ako. Siguro ito yung dapat priority ko na ma-document para din maiwasan yung error. Oh, tama. Kasi pag documented yung procedure, pag may bago tayong tao, yun lang yung i-orient mo, mas madali nang maintindihan. And makikita na rin ng tao kung may mali ba silang nagawa. Or ikaw, mas madali mo check. Teka lang, oh, nagkamali. Saan ka part tumalon? May iniwasan kang process. Example, sa'yo, Bam, di ba may mga process yung ano mo mga marketing materials mo yung mga products mo Pag may in-skip doon, pwedeng mag-cause yun ng ng reject Tama ba? Kasi ako nag-business din ako niyan nung printing mga 15 years ago yata. Mas yun. Pag sinorkat mo siya, nagbabubbles or pag hindi mo siya kinur, yung pinatuyo ng mabilis, ay ng matagal or tinapat sa mainit, natutuklap siya, 'di ba? Ayan, tas lugi pag error. Ayan, tama yan. Ayan. So kailangan lahat ng process mo, example, yung mga equipment mo, iba pa yun Meron ang equipment mo, kada equipment natin sa future pa to sa infrastructure. Pero ito banggitin ko na. Bawat equipment merong work instruction. Hindi lang nasa manual. Kasi yung manual, makapal yan wala naman nagbabasa niyan So ilalagay mo, may drawing, may picture. Bawa, step 1 buksan yung machine. Step 2 iangat tong ganito. Step 3 ipasok yung t-shirt. Diba? Step 3 idikit yung design. Step 4 ibaba yung i-make sure na nakapantay yung t-shirt, kunwari. Step 4 saka i-print ng 15 o 20 minutes. Depende kung ano, hindi ko alam Basta parang ganun. Tapos step 5 patuyuin ng ilang minutes. So ganun yung nakapaskill yun sa tapat ng makina. So para maiwasan na masira yung makina or masira yung product. Ayan. Sa infrastructure pa to, sa future topic pa. Pero pwede nyo nang gawin. Ayan, kasi nandito kayo Yun yung advantage pag nandito sa live. Ayan. Baka may question pa? Ayan. So dapat, yun yung advantage ng documented yung mga procedures. Ayan. May question pa ba? Thank you. Ayun. Ang daming gagawin, no? Pero maganda yung Monday. Ano ngayon? Monday tuloy. First day of the year. Ayan. So ang isang importance din na nado-document natin yung procedure natin, mas madali natin siya mali-leverage sa future. Example, yung ginagawa natin, nado-document natin. Pagka nag-hire na tayo ng tao para doon sa trabaho na yun, i-check niya lang yung procedure. Baga, alam niya na, 'di ba? Ayun. So dapat simplihan lang din natin yung procedure natin, wag niyo na sobrang complicated. Ayan. Para naiintindihan. Tsaka ang tanong lagi diyan, naiintindihan ba? Tsaka para makapag-decide sila. Example, may process ka, yung paggawa ng procedure, may flow chart, may responsible person, tapos merong sentence, one sentence kung ano yung per process. Ang importante sa procedure, dapat pag binasa mo siya, lahat ng employees mo or ikaw, walang question na parang may gray area. Example, parang kailangan mo mag-decide, dapat walang ganon. Kung bawa, may process ka na kailangan mag-decide, dapat may guidelines. Lalagyan mo ngayon ng link na guidelines. Example ng mga sinasabi ko is, imbawa yung magde-decide. Teka lang. Ano ba yung mga magde-decide? Hirap pa. Wala. Decide. Yung basta parang gray area siya. Example, ito. Example. Meron kaming process sa logistic. So, nakita ko yung tao ko, sabi ko doon sa tao ko, saan ka pupunta? Sir, papakarwash ko lang yung sasakyan. Sabi ko, bakit ikaw yung nagpapakarwash? Tapos tinignan ko yung procedure, wala nakalagay kung sino magpapakarwash. Ang nakalagay lang doon sa procedure namin, sino magpapa-change oil, sino magme-maintain. Pero yung mga car wash, wala nakalagay. So, gray area yon, di ba? So, kailangan malinaw tuwing kailan magpapacar wash, sino ang magpapacar wash. Di ba? So, yun yung mga gray area. Ano pa bang mga gray area? Yung magde-decide sila.
Yung hindi sila makapag-decide. Basta ang goal ng procedure, makapag-decide sila nang wala kayo or walang supervision. Kumbaga naka-document na. Tsaka hindi sila kakabahan na magkamali. Kasi sinunod lang nila yung procedure eh. 'Di ba? Kasi yun naman ang takot ng mga employees eh, matatanggal sa trabaho kasi magkamali. Pero kung may nakalagay na ito yung gagawin nila, makakapag-decide na sila ng sarili, makakapag-act na sila, hindi sila tanong ng tanong, 'di ba? Siyempre, yung mga malalaking impact, yun yung kailangan ng decision na ng manager. Pero ilalagay nyo rin sa procedure na ang magde-decide nito, yung manager na. Example sa amin, may bawa, hindi available yung product A. Eh meron siyang kaparehas na product B. May konting difference lang. So kailangan pag ganun, hindi magde-decide yung staff. Ang magde-decide nun, yung manager. 'Di ba? Tapos si manager may basis. Kailangan niyang itanongin muna sa sales namin kung aaprubahan ba yun. May document yun. Pag inapprove ba nun, yun, pwede nilang palitan yung item. Pwede nilang ibang item yung i-deliver or i-prepare. So, yan. So, ganun yung mga example. Ang importante lang sa procedure talaga, walang gray area. Malinaw kung sino yung gagawa, anong gagawin, ano yung mga susunod, ano yung pagdidesisyonan. Ayan. So, may question pa? Kung sa natin, procedures and scope. Ayan. Sige, ay, stop ko na yung record natin.